Mayor. Tigong. PRRD. Tatay. Ito ang mga katawagang hindi malilibutan ng mga Pilipino. Dito kilala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na presidenteng nagsilbi sa Pilipinas. Buwan ng Hunyo taong 2016 nang mahalal sa pwesto, pero bago pa niyan ay mahigit 20 taon nang nanilbihan bilang alkalde ng Davao City. Pero sino nga ba si Pangulong Duterte sa mata ng isang Pilipino? Ako yung presidente na hindi taga Maynila. Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot. Probinsyano ako at matagal akong mayor sa aming syudad. Ayan, ang gusto ninyo, ibibigay ko talaga sa inyo. Huwag ninyong lukuhin ang bayan sa panahon ko kasi hindi ako papayag. That goes for all. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nakamit ng bansa ang pagpunlat at pagbabago. Ilan sa mga hindi matatawaran na gawa ni dating Pangulong Duterte ay ang war on drugs, pag-angat ng ekonomiya, transportation modernization, airport projects, libreng college education, independent foreign policy, anti-rente, pagbaba ng bilang ng krimen, universal health care, paglaban sa pandemya, at Build program. We will eliminate the drug lords once and for all. I will be a dictator, no doubt about it, but only against the forces of evil, criminality, drugs, and corruption. At nagkamit ng pinakamataas na approval rating sa kasaysayan ng bansa. I do not have any master except the Filipino people. Mula Davao City hanggang sa buong Pilipinas, walang takot na hinarap ang bawat pagsubok na dumating sa bansa. Ako ang taong nasasaktan. Nababasa ko yung mga ilang okasyon. Subalit, higit pa sa kanyang nagawa para sa bayan, ay mas tunay na hindi malilimutan ang kanyang tunay na malasakit sa bawat Pilipino. Malaman ninyo, isa lang tayo. Your life is not less important than mine. Our lives are very important to the country and to your family. At kahit wala na sa serbisyo, In a few days, I'll be out. Yung nagawa ko, para sa akin yun na yun. The best that my efforts can really achieve. Kung kulang pa yun, pasensya na po. Yun, hindi ko na talaga kaya. The things that I failed to do, mostly not because of negligence or may mga shortcomings ako, but talagang time, kasi the 6 years would not be enough to finish all the projects. Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the 6 years na binigyan ninyo ako ng honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming salamat. ang kaibigan at tatay ng lahat. At ngayon ay si Citizen Roddy. As I have already explained to the public, I am a night person. Ngayon, rested na ako eh. So, if there's any perceptible change, maybe in my physical, it's because nakakabawi ako sa tulog. I can complete the regimen of 8 hours of sleep. Sobra pa minsan. Yung mukhang pagod nang nawala. Pero yung age ko, tumatanda talaga. Ayun lang, ang nakakabawi ako sa tulog. That's what I told him when he came this evening. I said, Mayor, what happened? You're looking younger and your hair is getting thicker. Sabi niya, well, it's life. I'm just relaxing. Clearly, the burden is off his shoulders because he takes his job as president before very seriously. But now he just goes around, visits some friends, and I'm so glad to see him very healthy.
and looking younger. Mananatili sa puso ng bawat Pilipino ang nag-iisa, Rodrigo Roa Duterte. Sa sambayang Pilipino, maraming salamat sa inyo. Tatay, no, napakarami pong salamat sa lahat ng ginawa mo sa city ng Davao at sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga presidente dahil ramdam talaga natin dito yung pagbabago, no, yung mga droga nawala talaga. Papasalamat po kami sa kapulisan, sa ating mahal na presidente, sa nagawa niya po sa amin. Maraming salamat po, Tay. At mahal po namin kayo. Alam mo yung feeling na parang kulang yung 6 na taon para kay President Duterte. But sabi ko nga sa kanya whenever I see him na maraming salamat because para po sa akin, he is the best president of our country that we ever had. Para sa Pilipinas kong mahal. Mayor Tigong, PRRD. Tatay, ito ang mga katawagang hindi malilibutan ng mga Pilipino. Dito kilala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na presidenteng nagsilbi sa Pilipinas. Buwan ng Hunyo taong 2016 nang mahalal sa pwesto, pero bago pa niyan ay mahigit 20 taon nang nanilbihan bilang alkalde ng Davao City. Pero sino nga ba si Pangulong Duterte sa mata ng isang Pilipino? Ako yung presidente na hindi taga Maynila. Hindi ako sanay ng mga paikot-ikot. Probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming syudad. Ayan, ang gusto ninyo, ibibigay ko talaga sa inyo. Huwag din niyong lukuhin ang bayan sa panahon ko kasi hindi ako papayag. That goes for all. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, nakamit ng bansa ang pagpunlat at pagbabago. Ilan sa mga hindi matatawaran na gawa ni dating Pangulong Duterte ay ang war on drugs, pag-angat ng ekonomiya, transportation modernization, airport projects, libreng college education, independent foreign policy, anti-red tape, pagbaba ng bilang ng krimen, universal health care, paglaban sa pandemya at Build program. We will eliminate the drug lords once and for all. I will be a dictator, no doubt about it, but only against the forces of evil. Criminality, drugs, and corruption in government. At nagkamit ng pinakamataas na approval rating sa kasaysayan ng bansa. I do not have any master except the Filipino people. Mula Davao City hanggang sa buong Pilipinas, walang takot na hidarap ang bawat pagsubok na dumating sa bansa. Ako ang taong nasasaktan. Nababasa ko yung mga ilang okasyon. Subalit, higit pa sa kanyang nagawa para sa bayan, ay mas tunay na hindi malilimutan ang kanyang tunay na malasakit sa bawat Pilipino. Malaman ninyo, isa lang tayo. Your life is not less important than mine. Our lives are very important to the country and to your family. At kahit wala na sa serbisyo, In a few days, I'll be out. Yung nagawa ko, para sa akin yun na yun. The best that my efforts can really achieve. Kung kulang pa yun, pasensya na po. Yun, hindi ko na talaga kaya. The things that I failed to do, mostly not because of negligence or may mga shortcomings ako, but talagang time, the 6 years would not be enough to finish all the project. Maraming salamat po sa inyo and your help in my journey in the 6 years na binigyan ninyo ako ng honor maging presidente ng Pilipinas. Maraming salamat. ang kaibigan at tatay ng lahat.
At ngayon ay si Citizen Roddy. As I have already explained to the public, I am a night person. Ngayon, rested na ako eh. So, if there's any perceptible change, maybe in my physical, it's because nakakabawi ako sa tulog. I can complete the regimen of 8 hours of sleep. Sobra pa minsan. Yung mukhang pagod na nawala. Pero yung age ko, tumatanda talaga. Ayun lang, ang nakakabawi ako sa tulog. That's what I told him when he came this evening. I said, Mayor, what happened? You're looking younger and your hair is getting thicker. Sabi niya, well, it's life. I'm just relaxing. Clearly, the burden is off his shoulders because he takes his job as president before very seriously. But now he just goes around, visit some friends. And I'm so glad to see him very healthy and looking younger. Mananatili sa puso ng bawat Pilipino ang nag-iisa, Rodrigo Roa Duterte. Sa sambayang Pilipino, maraming salamat sa inyo. Tatay, no, napakarami pong salamat sa lahat ng ginawa mo sa City ng Davao at sa buong Pilipinas. Sa lahat ng mga presidente dahil ramdam talaga natin dito yung pagbabago, no? Yung mga droga nawala talaga. Papasalamat po kami sa kapulisan, sa ating mahal na presidente, sa nagawa niya po sa amin. Maraming salamat po, Tay. At mahal po namin kayo. Alam mo yung feeling na parang kulang yung 6 na taon para kay President Duterte. But sabi ko nga sa kanya whenever I see him na maraming salamat because para po sa akin, he is the best president of our country that we ever had. Para sa Pilipinas kong mahal. At huwag kalimutang mag-like at share sa mga YouTube channel. Along palagi kayo